Ang mga gumamit sa pangalan ni Diwata ay nakumpirma at nahuli na, at mismong humarap sa kanya sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Sa harap ng kamera, ipinaliwanag ni Diwata ang matinding hirap na dinanas niya matapos siyang maaresto kahit wala siyang ginawang kasalanan. Ayon sa kanya, isang umaga noong ika-7 ng Oktubre, 2 pulis ang kumatok sa kanyang bahay sa Cavite at ipinakita ang warrant of arrest na nakapangalan kay Deo Jarito Balbuena, ang kanyang tunay na pangalan. Nabigla siya dahil wala siyang alam na kaso at hindi niya kilala ang mga taong sangkot sa naturang insidente. Habang iniimbestigahan sa programa, lumabas na ang mga nahuling gumamit ng kanyang pangalan ay mga lalaking nasangkot sa inuman sa kalsada noong buwan ng Marso. Nang hina ng A, isa sa kanila ang gumamit ng peking Nien I na nakapangalan kay Deo Jarito Balbuena. Dahil dito, ang korte ay naglabas ng warrant sa pangalang iyon, kaya si Diwata ang nadamay at napagkamalang may sala. Sa tulong ng Raffy Tulfo in Action, nakilala at nahuli ang mga tunay na sangkot. Sa kanilang pagharap kay Diwata, humingi ang mga ito ng paumanhin at inaming ginamit nila ang kanyang pangalan upang makaiwas sa multa at pananagutan. Si Senator Raffy Tulfo naman ay mariing nagpahayag ng pagkadismaya sa kapabayaan ng mga otoridad. Ipinangako niyang magsusulong ng batas upang masiguro na ang mga pulis ay magsasagawa muna ng masusing beripikasyon ng pagkakakilanlan bago magpatupad ng anumang pag-aresto. Ang buong pangyayari ay nagsilbing aral sa publiko tungkol sa panganib ng paggamit ng peking I at sa kahalagahan ng hustisya at tamang proseso sa ilalim ng batas.